Sumasa inyo ang palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito, ang Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Jerry Lapira na muli po ninyong makakasama sa pagkakataong ito. Makakasama rin po natin sa gagawin nating pagtalakay sa pagkakataong ito si kapatid na Wally Taray. Magandang araw po kapatid na Wally. Magandang araw kapatid na Jerry. At kumusta na po kayo mga ginigilo po naming taga-subaybay? Muli po ang aming paanyaya na samahan po ninyo kami sa isa pong makabuluhang pagtalakay ng mga aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, lahat po tayo ay naghahangad na matamo ang pinakamabuti para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at maging sa malalapit sa ating buhay. Ang halimbawa nga po nito, kapatid na Wally, ay yung mga magulang po. Nagsisika po na maitaguyod na mapag-aral yung kanilang mga anak sapagkat yun ay isang magandang paghahanda para magkaroon po sila ng magandang kinabukasan. Totoo po yun. At sa panig po naman namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang pagiging kaanib po namin dito ay siyang itinuturing po namin na pinakamabuting nangyari sa aming buhay. Kaya kung napapansin po ninyo ay gayon na lamang po ang aming ipinakikitang pagpapahalaga sa amin pong pagka-Iglesia ni Cristo. At ito rin po ang buong kasiglahan naming ibinabahagi po sa inyo sa mga hindi pa namin kapanampalataya. Katulad po ng isinasagawa po natin ngayon sa pamamahayag na ito ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Marahil po ay ito rin ang naitatanong ng marami sa inyo kung bakit inaanyayahan pa namin kayo na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya pag-aaralan po natin ngayon sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, bakit ang Iglesia ni Cristo ang para sa ikabubuti ng tao ayon po sa panukala ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Jerry. Biblia po ang sasagot sa katanungan natin yan dito po sa Efeso, sa 3 ang talata po ay 21 sa isang salin po ng Biblia. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, nais po naming ipapansin sa inyo na ang mga katotohanan po na binasa namin sa inyo ay mula po sa banal na kasulatan, hindi po ito batay sa kuro-kuro o sa opinyon. Na ang kaligtasan po, kung inyong napansin, ay pinanukala ng ating Panginoong Diyos para sa Iglesia sa pamamagitan po ng ating Panginoong Sukristo. At marahil po, kapatid na Wally, tinatanggap po ng mga nagpapakilalang Kristiyano na ang ating Panginoong Sukristo ang tagapagligtas. Pero dapat ding tanggapin po, sapagkat ito yung katotohanan ng nakasulat sa Biblia, na ang kaligtasan po pinanukala ng ating Panginoong Diyos para po sa Iglesia. Tama po yun kapatid na Jerry, yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Subalit, aling kayang iglesia ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na ipinanukala po ng Diyos, na yun ang iglesyang ililigtas ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ito po yung iglesia na kinabibilangan ng mga apostol. Opo, napakahalaga po na masagot natin yan. Hindi po batay sa kuro-kuro o sa palagay, kundi sa kung ano rin po ang nakasulat dito sa Biblia. Pakinggan po ninyo at babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Efeso sa 4:11 hanggang 13 ng Norley Simplified New Testament, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang ilan ay ibanghilista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga Kristiyano sa kasakdalan o pagiging ganap. Maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at pagpapalago sa iglesia
ni Kristo, hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at matamo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Napakaliwanag po dito sa talatang binasa Opo. natin, kapatid Nawali, na kung aling iglesia po na ito po ang ililigtas ng ating Panginoong Sukristo, iglesyang doon din po kabilang o kaanib ang mga apostol, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya nga po, kapag ka ang tao umanib sa iglesia ni Kristo, tiyak na mapapabuti po siya. Sapagkat pagka ang tao po ay nasa loob ng iglesia ni Kristo, kabilang na siya doon sa mga pinangakuan ng kaligtasan. Mga mahal po naming taga-subaybay, yan po ang dahilan kung bakit malakas ang aming loob na anyayahan po kayo na magsama-sama na tayo sa Iglesia ni Kristo, sapagkat ito po ang ipinunungkalan ng Diyos na ililigtas po niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba yung kaligtasan ang pinakamabuti na matatamo ng tao? Kapatid na Jerry, bakit po ang Iglesia ni Kristo ang tiniyak ng mga apostol na ililigtas ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Biblia pa rin po ang sasagot sa katanungan natin yan. Dito po sa Efeso, sa 1:5 at 7, ay ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ito po ang dahilan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, kung bakit ang Iglesia ni Kristo ang siyang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ayon po kay Apostol Pablo, yun anyang mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, na patawad na sila sa kanilang mga kasalanan. At kung bakit po napakahalaga na ang tao ay mapatawad sa kanilang mga nagawang kasalanan, sapagkat pagka po binasa natin yung Roma 6:23, tinakdaan po ng ating Panginoong Diyos ang tao ng pagbabayad sa nagawa niyang kasalanan ng kamatayan. Ilan ba yung nagkasala, kapatid na Jerry? Kapag binasa po natin yung Roma 5:12, kapatid na Wally, lahat po ng tao. At kung alin po yung kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao, sa Apokalipsis 20:14, ito po yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghukom. Ito nga po ang dahilan, kapatid na Wally, kung bakit nangangailangan ang tao na matubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, kapatid na Jerry, nais nating ipagpauna na ang atin pong batayan ay ang Biblia. Sapagat merong mga naniniwala na sila man daw ay kabilang din sa mga tinubos, yung kanilang relihiyon ay kasama sa tinubos ng dugo ni Kristo. Ngunit pagka ang Biblia po ang ating sasangguniin, alin lamang ang ipinakikilala ng Biblia na tinubos ng dugo ng atin pong Panginoong Hesukristo? Gaya po ng sinabi po ninyo kanina, kapatid na Wally, na tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang pinakabatayan natin ay ang Biblia. Opo. Sa Biblia po ay meron po tayong mababasa kung alin lamang ang tinitiyak na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Dito po sa Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo mula sa pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kaibigan, na ang Iglesia ni Kristo ang siyang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ito po ang dapat nating paniwalaan, sapagkat ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kapag ka ang tao po ay umanib sa Iglesia ni Kristo, tiyak na mapapabuti po ang tao
sapagkat narito po sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pagtatamo ng kaligtasan. Kapatid na Jerry at sa lahat po ng mga nakikinig, ang atin pong tinatalakay na ito ay napakahalaga at merong kinalaman sa mabuting kapalaran ng bawat isa sa atin. Hinahangad natin ang makabubuti para sa atin. Gaya ng narinig po ninyo, ang kaligtasan ang pinakamabuti na dapat nating makamit. At tinitiyak ng Biblia na ang ililigtas pagdating ng araw ng paghukom batay sa panukala ng Diyos ay ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, bukod po sa maliligtas sa apoy sa araw ng paghukom, kapatid na Jerry, ano pa ang nakalaang kabutihan kung ang tao po ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo? Kaya nating Biblia pa rin po ang sumagot dito po sa Kolosas, sa 1, ang talata po ay 12 hanggang 14, ay may ganito pong pagtuturo pa rin si Apostol Pablo. Magpasalamat kayo sa Ama, pagkat minarapat niya kayo bilang mga tagapagmana ng kaharian ng liwanag, kasama ng mga banal. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Sa pamamagitan niya, tayo'y tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, nais po naming ipapansin sa inyo na ang pahayag po ni Apostol Pablo na ay minarapat anya na sila ay mapabilang na sa mga magiging tagapagmana ng kaharian kasamaan niya ng mga banal. Kapatid na Jerry at sa mga nakikinig, sana po nasusubaybayan po ninyo at nasusundan itong ginagawa nating pag-aaral. Alin kaya itong binabanggit dito, kapatid na Jerry, na kaharian at ano-anong mga kabutihan ang nasa kahariang ito? Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Apokalipsis sa 21:1 hanggang 4. Pakinggan po ninyo ito. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y maninirahang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Gusto lamang po naming ipapansin ito sa inyo, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ang kaharian po na kung saan ay doon maninirahan ang mga sinabi ni Apostol Pablo kanina na magiging tagapagmana, sapagkat sila nga yung tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo na walang iba kundi ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay ang kaharian po ng ating Panginoong Diyos doon po sa bayang banal. Kapatid na Jerry, nakikita natin na sa sarili lamang panukala at pagsisikap ng tao, hindi po mapapabuti. Sapagkat kahit na ano ang katangian po nating taglay, namamalagi na merong hangganan ng ating kakayahan, merong limitasyon ang ating magagawa, ang atin pong natatanaw. Mapapabuti lamang ang tao sa pamamagitan ng atin pong Panginoon Diyos. Sapagkat dito alam nating sunod-sunod ang mga suliranin, lumulubha, sumasama ang kalagayan ng daigdig na ito, subalit sa pamamagitan ng panukalang ito ng ating Panginoon Diyos, lahat po ng kahirapan, ng kasamaan, ng kapighati ang dinaranas ng tao, lahat po ng yan ay mapapalitan ng kabutihan. At ito ay doon sa bayang banal na walang hanggang kaharian. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, kami po ay sumasampalataya na kayo man po na nakikinig sa amin ngayon ay nag-aasam na magtamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom at makapanirahan doon po sa bayang banal
na siyang inilalaan ng ating Panginoong Diyos na maluwalhating tahanan ng kanyang mga hinirang. Kaya nga po, wala kaming tigil na kayo po ay anyayahan na magsama-sama na po tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana po makapagpasya na po kayo na umanib sa Iglesia ni Cristo. Magbabalik po kami pagkatapos na makapagpakilala ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. A to Q, answers to questions. Ang malinaw na kasagutan ng banal na kasulatan sa mga katanungan. Paglalahad ng mga salita ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagkaunawa sa katotohanan at magdadala sa kaligtasan. A to Q, answers to questions. Muli pong nagbabalik ang palatuntunang ito, ang Iglesia ni Cristo, at sa pagkakataong ito, kapatid na Wally, ay sasagutin naman po natin ang isa sa ipinadala sa ating katanungan ng isang nagsusuri. Opo, pakinggan na po natin at panoorin ang kanyang tanong. Ito. Bakit hindi po kayo naniniwala sa Holy Trinity? Maraming salamat po sa nagpadala ng katanungan. Ito po'y tanong ni Ginoong Romel Padilla. At marahil po ay ito rin ang katanungan ng mga nakikinig po sa ating kapatid na Jerry, Opo. nung mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba hindi tayo naniniwala sa doktrina na itinataguyod ng Iglesia Katolika at ng iba't ibang mga samahang protestante na ang Diyos ay mayroong tatlong persona? Sapagkat yung pong paniniwalang yang, kapatid na Wally, ay lumalabag sa mga katotohanang nakasulat po dito sa banal na kasulatan. At yan po ang patutunayan natin sa pamamagitan nga po ng mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia. Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa 45:21 ng aklat ni Propeta Isaias. Pakinggan nyo. Ipahayag ninyo ang mangyayari, ilahad ninyo. Bayaan silang sama-samang sumangguni. Sino ang nagpaunang magsabi nito noong panguna? Sinong nagpahayag nito noong matagal na panahong nakalipas? Hindi ba akong Panginoon at walang ibang Diyos liban sa akin? Walang ibang matuwid na Diyos at tagapagligtas? Walang iba liban sa akin. Kapatid na Wally, napakaliwanag po ng pahayag ng ating Panginoong Diyos. Opo, kapatid na Jerry. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos ay wala na anyang ibang Diyos liban sa akin. Kapag ka po sinabing wala ng iba, nag-iisa lamang siya sa pagiging Diyos. Wala po siyang kapersona o kahati sa pagiging Diyos. At maging ang ating Panginoon Kristo nang siya po ay magturo. Si Kristo po madalas na napagkakamalan Diyos. At kabilang siya dun sa sinasabi nila na isa sa mga tatlong persona ng iisang tunay na Diyos. Kaya siya na ang ating sangguniin, kapatid na Jerry, nang magturo po ba ang ating Panginoon Kristo? Sino po ang kanyang ipinakilala at sino ang kanyang kinikilala na Diyos? Hayaan natin ang ating Panginoong Kristo po ang sumagot. Dito po sa Juan 17:1 at 3 ay meron pong ganitong pagtuturo ang ating Panginoong Kristo. Pagkatapos na sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at ang sabi, Ama, panahon na upang ipahayag mo po sa lahat at sabihin sa kanila kung sino po ako, ang iyong anak, at ipakita sa kanila ang lahat ng aking ginawa. Gawin mo po ito upang ako, ang iyong anak, ay makapagpahayag sa lahat kung sino ka po talaga, ang dakilang hari na makagagawa ng anumang bagay. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka po, Ama, ikaw na siyang nag-iisang tunay na Diyos, at makilala ako si Jesus ang Mesiyas, siyang iyong sinugo sa daigdig. Palibhasa po, kapatid na Wally, ang ating Panginoong Kristo ay tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Opo. Kaya naipakilala niya at kinilala niya kung sino po yung tunay na Diyos. Ayon po dito sa talatang binasa po natin, bahagi po ito ng kanyang panalangin. Ang sabi niya, makilala ka po, Ama, ikaw
na siyang nag-iisang tunay na Diyos. Napakaliwanag po na ang nag-iisang tunay na Diyos, kapatid na Wally, ay ang Ama. Hindi ang kanyang sarili ang ipinakilala ng ating Panginoon Kristo. Hindi niya sinabing, ako ang makilala ninyo na iisang tunay na Diyos. At hindi rin po niya sinabi, kapatid na Wally, na ako, kilalanin nila bilang Diyos Anak, at ikaw Ama, ang makilala nilang Diyos Ama, at pagkatapos yung Espiritu Santo, ang makilala nila na Diyos Espiritu Santo, wala po nun. Wala pong ganun sa Biblia, kapatid na Jerry. Ang itinuro ng ating Panginoon Kristo, ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Kapatid na Jerry, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, kung iisa lamang po ang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating Panginoon Kristo, yan po ang katotohanang nakasulat sa Biblia, paano kaya nagkaroon ng doktrina na tinatawag na Trinidad o isang Diyos na mayroong tatlong persona? Sino po ba ang lumikha ng doktrinang ito na tinatawag na Trinidad? Ito po ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika. Gaya po ng mababasa natin dito po sa isang aklat katoliko na pinamagatang Dictionary of the Bible, ay ganito po ang mababasa natin sa page 899. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Trinidad. Ang Trinidad ng Diyos ay ipinaliliwanag ng Iglesia Katolika bilang ang paniniwala na sa Diyos ay may tatlong persona na nasa iisang kalagayan. Ang paniniwalang ito, gaya ng ipinaliwanag, ay nabuo noon lamang ika-4 at ika-5 siglo. At dahil dito ay hindi malinaw at formal na paniniwalang mula sa Biblia. Nais po naming ipapansin ito sa inyo, na ito po palang paniniwala tungkol sa Trinidad. Ito po yung paniniwala, kapatid na Wally, na sa isang Diyos daw ay may tatlong persona. May Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagka tinanong sila kung ilan daw yung tatlo, iisa lamang daw yun. Yung pong paniniwalang yun, nabuo lamang noong ika-4 at ika-5 siglo. Kaya nga po, tiniyak nila hindi anya malinaw at formal na paniniwala ito mula sa banal na kasulatan, sapagkat kung napansin nyo nga po, kapatid na Wally, ang mga panahon o petsang binanggit, ika-4, ika-5 siglo, matagal na panahon na po na ang mga apostol ay namatay na. Patay na at matagal na panahon na rin. Tapos ang Biblia. Tama po. Kaya wala pong kinalaman talaga ang mga apostol, walang kinalaman ng ating Panginoong Sukristo tungkol po sa paniniwalang yan. Meron din po ba silang sinasabi, kapatid na Jerry, sa Aklat Katoliko, kung papaano po nila ginawa o nabuo itong doktrina nilang ito na tinatawag na Trinidad? Opo, pakinggan ninyo at babasahin ko po dito sa isang Aklat Katoliko na pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed. Sinulat po ito ng isang pari na si Clement H. Crock. Dito po sa pahina 206 ay ganito po ang mababasa natin. Sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon sa konsilyo ng Nicea, nang ipaliwanag ng Iglesia Katolika sa atin na isang alituntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong 381 sa konsilyo ng Constantinople, ipinaliwanag na isang alituntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Ito po ang ginawa ng Iglesia Katolika, kapatid na Wally, para mabuo yung doktrina sa tinatawag na Trinidad. Nagpatawag po sila ng konsilyo noong 325 o 325 AD, diyan po sa konsilyo ng Nicea, at doon pinagtibay nila na ang ating Panginoong Sukristo di umano ay tunay na Diyos. At noong pong 381 AD, nagpatawag din po sila ng isang konsilyo, diyan naman po sa Constantinople, at doon ay kanilang pinagtibay na isang aral nila na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kapatid na Jerry, nililinaw natin, itong aral na ito ng Trinidad, nilikha nila yung aral o doktrina na si Kristo ay Diyos noong 325 AD. Opo. Yun namang aral nila na ang Espiritu Santo ay Diyos ay noong 381 AD. Yung aral na si Kristo ay Diyos,
ito'y sa konsilyo ng Nicea, kapatid Opo. na Jerry. Ano? Ito namang pagkakalikha nila ng aral na ang Espiritu Santo raw ay Diyos, ito naman ay sa konsilyo ng Constantinopla. Opo, gusto lang po nating ipapansin ito doon sa mga nakikinig sa atin, kapatid na wali. Kaya kinakailangan po silang magpatawag ng konsilyo at buuin yung isang doktrina sapagkat wala nga po sa banal na kasulatan. Kaya kinakailangan nilang lumikha ng aral o panibagong aral na hindi na po nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit kaya hindi sila nagpatawag ng konsilyo sa paglikha ng aral na ang Ama ay tunay na Diyos? Sapagkat nakasulat na po sa matagal na panahon sa banal na kasulatan, kapatid na wali, na ang tunay na Diyos, ang Ama, na ipinakilala po ng ating Panginoong Sukristo, na nag-iisang tunay na Diyos, nakasulat na nga po sa banal na kasulatan, kaya hindi na kinakailangan pang lumikha ng aral o panibagong doktrina. Tama po yung kapatid na Jerry, kaya lang hindi po nasapatan ng Iglesia Katolika sa katotohanan ito na itinuturo ng Biblia. Kaya ano po ang kanilang ginawa? Yun nga po, lumikha po sila ng mga konsilyo para ideklara na ang ating Panginoong Sukristo ay Diyos, maging ang Espiritu Santo. Ayun Wala nga. na nga po sa Biblia. Lumikha sila ng iba pang Diyos, dalawa pa yung kanilang nilikha na Diyos, wala po sa Biblia yan, kaya maituturing na ito po ay isang malaking kalapastanganan sa Diyos, sapagkat sumasalungat sa katotohanang nakasulat po sa Biblia. Kaya nga mahigpit po naming tinututulan ang doktrinang ito ng Trinidad, sapagkat salungat po ito sa paniniwala ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos. Sa Biblia, sa Matandang Tipan, pati na po sa Bagong Tipan, wala po tayong mababasang ganyang aral na nakasulat po sa Biblia. Nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming mga pagtalakay sa ginagawa po ninyong mga pagsusuri. At gaya po ng dati, patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo na patuloy ninyong subaybayan ang mga programa namin sa dito po sa INC Radio at maging sa INC TV. Meron din po kaming mga babasahing pasugo na maaari po ninyong mabasa doon yung mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo Opo. sa pagkakataong ipinagkaloob mo po sa amin. Amen. Narinig namin ang mga katotohanan ito. Opo. Ikaw lamang, Ama, ang tunay na Diyos na dapat naming sambahin at kilalanin. Opo. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Opo. na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Amen. Kaawaan mo po ang marami pang mga tao Opo. na hindi pa namin kasama sa paglilingkod na ito. Opo. Loobin mo po na matawag sila sa iyong tunay na iglesia, Amen. makabahagi sa tunay na pagsamba sa iyo, Opo. at sa tunay na pagkilala sa iyong pangalan. Amen. Kaawaan mo po kami sa lahat ng panahon. Opo. Iligtas mo po kami, Ama, sa mga kapahamakan, Amen. maging sa mga karamdaman, Opo. upang mamalagi po ang kapayapaan ng bawat pamilya, Opo. maitaguyod namin ang paglilingkod sa iyo. Amen. Pakipagpalain mo po ang kabuuan ng iyong iglesia Opo. sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Patuloy mo kaming lingapin, o aming Ama. Opo. Ang lahat ng ito hinihiling po namin sa iyo Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong POC.